Banoy, nandiyan na si Kevin oh, yung walang alam. Hindi na lang pinansin ni Kevin ang grupo ni Banoy na nang-aasar sa kanya. Alam niya naman iyon, mahina ang utak niya. Hindi na kailangang ipagduldulan pa. Nasa paaralan siya ng araw na yon. Naglalakad si Kevin sa pasilyo na parang multo. Hindi nakikita ng karamihan, ngunit target ng iba. Mula pa nung elementarya siya ay binansagan na siyang walang alam at mahina sa klase. Inuunawa niya naman ang mga aralin na ibinibilin sa kanya pero hindi siya mabilis makaintindi. Dahil doon, binansagan siya ng isang reputasyon na hindi niya naman ninanais. Sa paglipas ng mga taon, ang mga bulong ng pangungutya ay sumunod kay Kevin sa high school na nagpalugmok sa kanyang pagkatao pati sa mga mata ng kanyang mga kaklase. Araw-araw niya nalang tinitiis ang mga panunuya at pagbibiro. Lagi iyong ginagawang paalala sa kanyang napagtantong kakulangan. Pagkatapos ng isang nakakapagod na pagsusulit kanina, natagpuan ni Kevin ang kanyang sarili kaharap ang grupo ni Banoy. Isang pangkat na kilala sa matatalas na dila at walang awa sa panunukso. Masama na nga ang loob niyang hindi siya nakapasa, bubwisitin pa siya ng grupo nito. Bakit kasi nag-aaral ka pa eh? Mahina naman yung utak mo. Natatawang sabi nito. Bumuntong hininga naman si Kevin. Hindi ba kayo makaisip ng bago? Tumatanda na tayo. Yan pa rin ang bansag nyo sa akin. Isip kayo ng bago. Hindi na ako nasasaktan dyan. Partida, hindi pa kami nag-aaral ng mabuti niyan. Nakapasa na kami. Samantalang ikaw, nag-review kayo ni Sarah, di ba? Hindi ka pa rin nakapasa. Kahit hulaan mo na lang yung mga sagot mo, hindi pa makisama. Natatawang saad nito sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita. Totoo naman iyon. Sumama pa siya kay Sarah, pero lahat ng pinag-aralan niya ay parang na-wash out lahat. Siguro ay wala lang talaga siya sa focus at walang oras. Kailangan niya rin kasing magtrabaho. Tumutulong sa pagkukumpuni ng mga tricycle. Sideline niya iyon. Kahit bata pa siya, nagtatrabaho na talaga siya para makatulong sa kanyang pamilya. Bakit? Oo, bobo ako sa pag-aaral. Ano naman, magaling ako sa ibang bagay na hindi nyo kaya. Pagtatanggol niya sa sarili. Tumawa si Banoy. Saan ka magaling? Ang pagiging clown ng klase? Napanguso si Kevin. Well, at least, napapatawa ko ang mga tao sa halip na ibaba sila hindi tulad ng ginagawa nyo sa akin. Nakakatawa ka talaga. Sarkastikong sabi ni Banoy sa kanya. Napailing si Kevin. Kung pagtawanan nyo ako, akala nyo naman mga perpekto kayong tao. Hindi ko maintindihan kung bakit nyo pinagtatawanan ng mga bagay na dapat normal lang naman. At least, may lakas ng loob akong sumubok ulit at hindi ako matakot magkamali. Tumawa ang mga ito na parang walang bigat ang mga sinabi niya. Napailing na lang siya ulit dahil mahina ang utak niya at walang napapatunayan ni hindi man lang siya pakinggan. Ngunit sa gitna ng mga tawanan, isang boses ang nagsalita mula sa likod ng silid-aralan. Si Sarah iyon, isang tahimik ngunit mabait na babae na palaging gumagalang kay Kevin. Pwede ba, Banoy? Tigilan mo na si Kevin. Dahil hindi siya nakapasa sa exam, ibig sabihin kukutsain nyo na siya. Naghirap tayong lahat mag-aral. Saka ano bang pinagmamayabang mo? Kung makaasta ka, akala mong ikaw yung top student, nasa passing grade lang din naman ang score mo ah. Saka, huwag ka nga magyabang. Alam ko nangopya ka lang. Tuloy-tuloy na sabi ni Sarah. Napairap si Banoy. Bahala nga kayo dyan. Sige, sumama ka pa dyan kay Kevin para pareho na kayong mahinang utak. Gayunpaman, natahimik ang grupo ni Banoy sa hindi inaasahang pagtatanggol ni Sarah kay Kevin. Simula ng araw na yon, nagbago ang kapaligiran sa silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kevin ang pagkislap ng mga pag-asa sa loob niya. Isang kislap ng posibilidad na hindi niya pinangarap noon. Sa mga sumunod na araw, ang kabutihang loob ni Sarah ay bumalot sa buong paaralan. Nagbago sa paraan ng pagtingin ng mga tao kay Kevin. Hindi na siya lumalakad na nakayuko ang ulo. Bumibigat ang mga balikat sa bigat ng paghatol. Sa halip,
Itinataas niya ang kanyang ulo, isang bagong tuklas ng kumpiyansa na nagmumula sa loob. Sa suporta ni Sarah, nagsimulang maging mas focus si Kevin sa kanyang pag-aaral na ikinagulat ng lahat kasama ang kanyang sarili. May mga nakatago pa pala siyang potensyal. Inukit niya sa bagong landas ang kanyang sarili. At habang nakatayo siya sa entablado sa araw ng pagtatapos, tinanggap ang kanyang diploma na may pagmamalaki sa mga mata. Alam ni Kevin na nalampasan niya ang mga hamon at limitasyon na minsang nagbigki sa kanya. Puno ng pagmamalaki at kagalakan ang nanay ni Kevin. Gusto nitong ipagdiwang ang pagtatapos ng isang yugto sa buhay niya. Gusto nitong kumain sila sa isang maliit na restaurant. Naisip niya ang isang maaliwalas na tanghalian ng pamilya, puno ng tawanan at paggunita sa nakalipas na 6 na taon ng high school. Niyakap siya ng kanyang ina. "Kevin, sobrang proud ako sa'yo. Saan mo gustong kumain, anak?" Napangiti naman siya. "Salamat, nanay. May alam po ako, yung bagong kabubukas lang na restaurant. Mura lang po doon." Tumaas ang mga kilay nito. "Ah, yung lagi mong pinagmamasdan sa bayan, hindi ba?" Masaya siyang tumango. Gayunpaman, habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng school, pinutol ng mahigpit na boses ng ama ni Kevin ang kanilang pananabik. "Hindi tayo pupunta sa restaurant na yun. Kagagraduate lang ni Kevin at hindi naman yan star student. Pinakiusapan pa nga natin ng mga teacher niyan para ipasa. Hindi siya karapat-dapat sa ganong klase ng selebrasyon." Deklara nito, parang matalim na kutsilyo ang mga salita. Kumunot naman ang noo ng kanyang ina. Pero nakapagtapos pa rin siya at isang bagay iyon na pwedeng ipagmalaki. Isa pa, ang sipag nitong anak mo. "Nagtatrabaho ng husto? Oo, nakakatulong sa atin pero sana hindi niya pinababayaan ang pag-aaral niya." "Oh, sige, makakatuntog ba ng college yan? May tatanggap ba university sa mga grado niyang puro palakol? Yung sinabi ng anak ni Abner, class clown daw yung si Kevin. Kaya hindi ko makita kung bakit dapat nating ipagdiwang yun." Litanya ng kanyang ama. Nadurog ang puso ni Kevin sa masasakit na salita nito. Nahirapan din naman siya sa pag-aaral, nagsikap at punong-puno pa rin siya ng determinasyon. Kahit palagi na lang siyang bagsak at hindi medyo nakakaintindi. Sa kabila ng mga hamon, nagawa ni Kevin na maipasa ang lahat ng kanyang mga klase at makuha ang kanyang diploma sa high school. Nagkaroon man ng kaunting problema, nagawan din naman ang paraan. "Tay, halika na po. Gusto ko rin po kayong pakainin sa labas. May ipon din naman po ako." Paanyaya ni Kevin sa kanyang ama. "Pwede bang tumutok na lang po tayo sa katotohanang nagtapos ako? Alam kong hindi ako ang pinakamahusay na estudyante, pero kinayat nakapagtapos pa rin naman po ako." Tumango ang kanyang ina. "Tama si Kevin, dapat tayong tumuon sa positibo at ipagdiwang ang tagumpay ng anak natin. Isa pa, maliit na restaurant lang naman iyon. Kung makatutol ka naman dyan, akala mo namang dadalhin ko itong si Kevin sa fine dining." "Josie, wag mo akong pinipiloso po." Hindi pinansin ng nanay niya ang protesta ng asawa. Marahang pinisil nito ang kamay ni Kevin at bumulong. "Tara na, Kevin, ang gabing ito ay tungkol sa pagdiriwang sa'yo at sa iyong mga nagawa. Hayaan mo yung tatay mong ewan. Di, wag kang sumama. Nag-iinarte ka na namang matanda ka. May ipon ako. Kahit walang sabit tong anak natin, deserve naman niya ng selebrasyon." Saad ng kanyang ina sa tatay niya. Hindi alam ni Kevin kung matatawa o ano, pero sumunod pa rin ang kanyang tatay. May halong pagsuway at pagmamahal sa mga mata ng kanyang ina. Inakay siya nito patungo sa kumikinang ng mga ilaw ng restaurant. Determinadong gawing espesyal ang gabi na yon para sa kanya. Parang hinaplos ang puso ni Kevin. Napakamot sa ulo ang kanyang ama. "Sige na nga, pero minsan lang to. Huwag kang masanay, Kevin, ha?" Ngumisi si Kevin at sumakay na sa tricycle. "Siyempre naman po. Salamat po." "Tara na!" Naiinip na paanyaya ng kanyang ina. "Gutom na ako. Kapag ako na high blood, sinasabi ko talaga sa'yo, Leo, magkaaway tayo sa loob ng 1 buwan. Wag na wag kang mangangalabit sa akin. Kaartihan mo talaga."
tinapik ng kanyang amang balikat niya. Sorry kanina, pero congratulations anak. Napangiti siya. Kilala ni Kevin ang kanyang ama. Tinotopak lang talaga ito minsan. Masakit din itong magsalita pero alam niyang palaging may laman. Batid naman nilang sakyan ng ugali nito. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa restaurant. Pagpasok sa loob, bumalot sa kanila ang bango ng mainit na pampalasa na lumilikha ng mainit at kaakit-akit na kapaligiran. Napuno ng hangin ang tunog ng satsat at tawanan na sinasabayan ng malambot na musikang tumutugtog sa background. Pinalamutian din ang dingding ng makukulay na wallpaper na nagdaragdag ng kagandahan sa maaliwalas na espasyo. Nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, tinitigan si Kevin ng nanay niya nang may pagmamalaki sa mga mata. Nag-order siya ng mga paboritong pagkain. Habang hinihintay nilang dumating ang kanilang pagkain, ikinuwento nito ang mga kwento mula sa kanyang pagkabata na nagpapaalala sa kanya ng kanyang katatagan at lakas. May pera pa po akong matitira. Bibili na lang po ako ng isang bilaong pansit para sa mga kapatid ko. Imporma niya sa kanyang mga magulang. Iyon ang pagdiriwang na gusto niya noon pa man. Simple, makabuluhan at puno ng pagmamahal. Masarap ang pagkain, naaaliw siya sa piling ng mga magulang niya. Tila perpekto ang mga oras na yon para sa kanya. Nang makauwi sila, ang mga kapatid niya naman ang kumain. Siya na ang nagpresentang maghugas. Bigla siyang niyakap ng kanyang ina. Maaaring hindi ka nakapagtapos ng walang nakuhang kahit anong award. Ngunit sa inyong magkakapatid, sa iyo ko mas nakikita kung anong itsura ng tunay na determinasyon at tiyaga. Kapag sinasabihan ka minsan ng tatay at mga kaklase mo na wala kang alam, nasasaktan ako. Hindi ka naman bobo anak. Ang sarap mo ngang magluto at madiskarte pa sa buhay. Pinagmamalaki kita anak. Sana, alam mo yan. Wika ni Josie, punong-puno ng emosyon ng boses. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Kevin habang nakatingin sa ina. Ang lalim ng pagmamahal at suporta nito sa kanya. Sa sandaling iyon, nauunawaan niya na ang tagumpay hindi lamang tungkol sa mga grado o parangal. Iyon ay tungkol sa paglalakbay, mga hamon na hinaharap at ang hindi natitinag na paniniwala ng mga taong nakatayo sa kanyang tabi. Sa katahimikan ng sandaling iyon, alam ni Kevin na sa kabila ng kanyang mga paghihirap, nagkaroon siya ng pamilya na nagmamahal sa kanya ng walang pasubali at iyon ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang alaala ng espesyal na pagdiriwang na iyon mananatili sa kanya magpakailanman. Isang paalala iyon ng kapangyarihan ng pagmamahal at katatagan sa harap ng kahirapan. Punong-puno ng pangarap si Kevin. May puso siya ng sabik na tuklasin kung ano pang kayang ilatag sa kanya ng mundo. Gayunpaman, bumabangon sa kanyang mga mithiin ang mga tanong na umuugong sa kanyang isipan. Dapat ba siyang magpatuloy sa kolehiyo? Isang gabi, kumakalat sa hangin ang bango ng umuusok na adobo mula sa kusina. Ang mga magulang ni Kevin na sina Josie at Leo, pinaupo siya sa dining area. Kevin anak, kumusta ka na? Gusto mo ba talagang mag-aral sa kolehiyo? Malambing na tanong ng kanyang ina. Yun din ang tanong ng kanyang ama habang sumasandok ng kanin. Anak, natapos mo ang high school. Anong plano mo sa buhay? Iniisip ko po na mag-college, sagot niya sa mga ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Kevin. Nanginginig ang mga palad niya sa kawalan ng katiyakan. Parang isang mabigat na balabal ang bigat ng inaasahan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa ilalim ng pangamba, nag-alab sa loob niya ang isang kislap ng determinasyon. Susubukan ko po. Ipagpapatuloy ko po. Sayang naman po kasi kung 4 na taon na lang tapos hindi ko pa itutuloy. Sagot niya sa mga ito. Ang kanyang boses ay may tahimik na pagpapasya. Ngumisi ang kanyang ina. Talaga? Saan mo balak mag-college? Diyan lang po sa malapit, saka balita ko po, wala po masyadong binabayaran doon. Huwag din po kayong mag-alala. Hahanap din po ako ng part-time job bukod sa pagkukumpuni ng mga tricycle. Para hindi rin naman po mabigat para sa inyo.
Marahang paliwanag ni Kevin. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ama. Anong course nang gusto mong kunin? Hospitality management po sana. Para wala po sanang board exam at trabaho agad. Peki siyang tumawa. Gusto talaga niya ng culinary. Mahilig kasi siyang magluto. Iyon nga lang, alam niyang magastos. Ayaw niyang pahirapan ang mga magulang niya. Tumango ang kanyang ina. Kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin, anak. Napangiti si Kevin. Salamat po. Susubukan ko po talaga ang best ko. Tumango naman ito. Naniniwala kami sa'yo. Kung ano man ang mangyari, nandito lang kami para suportahan ka. Isang tango ng pagsang-ayon ang dumaan sa pagitan ng mga magulang niya. Kaya naman, sa walang tigil na suporta ng mga ito, sinimulan ni Kevin ang paghahanda para sa entrance exam sa kolehiyo. Sumabay siya kay Sarah mag-review. Ang mga gabi ay naging araw. Nagbubuhos siya ng oras sa pagbabasa ng mga libro. Mababa na nga ang grades niya, kaya kailangan niyang bumawi sa entrance exam. Nagtulungan sila ni Sarah para maintindihan ang mga inaaral nila. Dumating ang araw ng entrance exam. Nababalot ng ambon ng pag-asa at pangamba si Kevin. Habang nakaupo siya sa gitna ng dagat ng mga kapwa examinees, bumalot sa kanyang katahimikan. Gayunpaman, hinarap niya ng may hindi matitinag na determinasyon ang pagsusulit na iyon. Lumipas ang mga linggo, puno ng hindi mapakali na paghihintay at sabik na pag-asa si Kevin. Hanggang sa wakas, dumating na ang resulta. Sabay nilang tiningnan ni Sarah iyon. Sana, makapasa tayo. Mahinang hiling ni Sarah. Napangiti siya. Mali ka. Huwag mo lang hilingin. Ginawa natin ang best natin kaya makakapasa tayo. Sa nanginginig ang mga kamay, pinindot ni Kevin ang link ng resulta. Tumibok na parang tambol ang kanyang puso sa katahimikan ng silid. At doon, nasa gitna ng dagat ng mga salita, ang hatol ng kanyang pagsisikap. Naipasa niya ang entrance exam. Ganoon din si Sarah. Nay! Tay! Nakapasa po ako. Maligayang sabi niya. Maraming salamat po. Nakapasa po ako sa entrance exam. Nagtatatalon sa tuwa ang kanyang ina. Wow! Congratulations, anak! Ang galing-galing mo! Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi niya. Salamat po sa inyong suporta. Ipinapangako ko pong gagawin ko ang best ko. Alam ko pong mahina ang utak ko pero magsisika po ako. Pumasok si Kevin sa mundo ng mas mataas na edukasyon. Pumailan lang na parang ibong nakalaya sa hawla ang mga pangarap niya. Handa na siyang mag-ukit ng sariling landas sa malawak na posibilidad na naghihintay sa kanya. Iyon nga lang, naghirap si Kevin. Nakatapos man siya sa kolehiyo, na-survive niya man ang 4 na taong iyon, hindi niya inasahang mas mahirap pa pala ang mararanasan niya paglabas sa mundo ng pag-aaral. Bumuntong hininga si Kevin pagkatapos humigop ng palamig. Isa pang araw, panibagong round ng mga aplikasyon sa trabaho. Hindi na naman ako natanggap. Ano bang gagawin ko? Namumungay ang mga mata ni Sarah na tumingin sa kanya. Anong problema, Kevin? Wala ka ulit nakitang bakanteng trabaho? Napailing ang binata. Wala. Itong gwapong to, ayaw nila. Gusto nila yung may experience. Hindi ko makuha ang point na fresh graduate ako. Alam nila yun, tapos hinahanapan pa ako ng work experience. Nasaan ang hustisya, Sarah? Napapamura na lang talaga ako sa sistema dito sa Pilipinas eh. Tapos yung mga credential hindi sapat. Alam mo naman ang performance ko nung nag-aaral pa lang ako. Wala ka bang ibang kakilala na may koneksyon? Tanong sa kanya ni Sarah. Huminga ng malalim si Kevin. Ginawa ko rin yan. Pero parang lahat ng kakilala ko may trabaho na. Kaya di na rin sila naghahanap o walang koneksyon sa industriya ng hospitality. Sigurado ako may mahahanap ka rin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Kevin. Saad sa kanya ni Sarah. Tipid na napangiti si Kevin. Salamat.
Na-appreciate ko ang mga encouragement mo. Sana bigyan ng mga employer ang mga fresh graduate na katulad ko ng pagkakataong patunayan ng sarili namin. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Alam ko nakakadismaya pero patuloy mong subukan. Tumango na lamang siya. Hindi ako susuko, maghahanap pa rin ako at sana may makakita sa potensyal ko at mabigyan ako ng chance. That's the spirit, Kevin. Manatili ka lang positibo. Nakangiting sabi pa nito. Determinado siyang sumang-ayon. Gagawin ko yan. Salamat sa pagpunta sa akin dito. Alam kong busy ka. Dinamayan mo pa ako. Oo naman at kahit kailan, Kevin, malalampasan mo rin yan. Isa na namang umaga iyon. Tamad na sumisikat ang araw sa lungsod na nagpapaliwanag sa bintana ng kwarto ni Kevin. Pero para sa kanya, walang pangako ang nagsimulang araw. Ramdam niya na naman ang bigat ng isa pang pagkabigong aplikasyon sa trabaho. Bilang isang fresh graduate ng hospitality management, pinangarap niya ang isang karerang hahayaan siyang mahanap ang kanyang potensyal. Pagod na rin naman kasi siyang sabihang mahina ang utak, ngunit palaging malupit ang katotohanan. Sinasampal palagi sa kanya iyon sa bawat email ng pagtanggi na dumarating sa kanyang inbox. Pinunasan ni Kevin ang kanyang pagod na mga mata dahil sa pagluha. Nagpapakita ng mga palatandaan ng mga gabing walang tulog at naudlot na pag-asa ang refleksyon niya sa salamin. Pero hindi nga siya susuko, hindi ba? Itinuwid niya ang kanyang kurbata. Inilagay ang isang matapang na mukha para sa kanyang mga magulang na naghihintay sa ibaba. Hindi siya pwedeng sumuko hanggang sinusuportahan pa siya ng mga ito. Pagbaba sa lumalangit-ngit na hagdan, nadatnan ni Kevin ang kanyang mga magulang na nakaupo sa mesa sa kusina. Bakas sa mga mukha nito ang pag-aalala. Ang kanyang ina, isang larawan ng biyaya at kahinahunan. Inabot ang isang kamay habang pinapaupo siya. Seryoso lang ang kanyang ama, pero nag-aalok ito ng isang nakakapanatag na ngiti. Ilang company na po ang pinuntahan ko para mag-apply kahapon. Panimula ni Kevin, may halong pagbibitiw ng determinasyon ng boses. Pero, tulad po ng dati, wala pang sagot. Tumango ang kanyang mga magulang bilang pag-unawa. Gayunpaman, tila kayang magsalita ang katahimikan ng mga ito. Lumabo ang liwanag sa mga mata ni Kevin. Labis na ang hiyang nararamdaman niya sa mga magulang niya. Alam namin, Kevin, mahinang sabi ng kanyang ina. Ang boses nito ay parang pampakalma. Subukan mo na lang ulit. May mahahanap ka rin, anak. Huwag kang susuko. Tumango naman ang kanyang ama. Oo, mag-apply ka lang at may makakakita rin ng potensyal mo. Huminga ng malalim ang binata. Pero ilang buwan na ang lumipas mula nang makapagtapos ako at hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Kahit saan ako mag-apply, lahat sila nagsasabi lang ng parehong bagay. Kailangan nila ng isang taong may experience. Gusto din nila ng isang taong may mataas na grades o higit pa sa mga extracurricular na aktibidad nung nag-aaral pa lang. Kilala nyo naman po ako. Kumunot ang noo ng kanyang tatay. Huwag kang mag-alala, anak. Ang pagsusumikap mo, magbubunga rin yan. Kung medyo pinanghihinaan ka ng loob, magpahinga ka muna. Magmaneho ka muna ng tricycle para at least habang naghihintay ka ng resulta sa iba mo pang gustong pasukan, may income ka at hindi ka tambay dito. Kinagat niyang pang ibabang labi. Hindi ko po alam. Pasensya na po, tatay. Nahihiya na po talaga ako sa inyo. Alam ko po kung gaano ninyo ako gustong magtagumpay dito sa pinasok ko. Pero, binigo ko po kayo. Hindi po ako makatulong sa pamilya kaagad. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Kevin, hindi kami nabigo sa'yo. Naiintindihan naming mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap at huwag kang sumuko. Hindi kami susukong sumuporta sa'yo. Salamat, nanay. Pinahalagahan ko po ang suporta ninyo pero sorry po talaga. Sa kabila nun, hindi naman may pagkakaila ang isang bagay. Nakita ni Kevin ang pagkabigo na bumabalatay sa mga mata ng mga ito.
Tinatakpan lang ng kanyang mga magulang ang sapilitang pagiging positibo ang nararamdaman. Alam ni Kevin na nais ng mga itong makita siyang matagumpay. Gusto ng mga itong panoorin siyang umunlad sa isang karera na magpapasaya sa kanya. Para siyang nakabitin sa ere, katulad ng sinabi ng kanyang ama habang naghihintay ng resulta na masada muna siya ng tricycle. Nag-iipon din siya ng pera para may magasto siya sakaling may tumawag sa kanya at matanggap na siya. Kabababa lang ng mga pasahero niya nang tumawag sa kanya si Sarah. "Oh, Sarah, napatawag ka." Bungad niya rito. Huminga ng malalim si Sarah. "Kevin, pwede mo ba akong sunduin sa school? Naiinis na ako rito. Ayokong sumakay kay Banoy eh. Pinipilit na naman ako nito." Kumunot ang noo niya. "Sige, walang problema. Anong problema ni Banoy at ano bang ginagawa niya dyan?" "Manliligaw daw." Nanlaki ang mga mata niya. "Ano? Sige, pupunta na ako dyan." Pinaandar niya agad ang tricycle. Talagang matataranta siya. Hindi lang naman kaibigan ang turing niya kay Sarah. Mahal niya ito ng higit pa sa kaibigan. Wala lang siyang lakas ng loob na umamin dahil wala pa naman siyang napapatunayan sa buhay. Nag-aaral pa rin ito. Kaya nang malamang liligawan ni Banoy si Sarah, labis na nagpakaba sa kanya. Masama ang ugali ni Banoy. Hindi naman siya sobrang mabuting tao, pero ayaw niyang mapunta sa ganoong lalaki ang kanyang kaibigan. Naabutan niya nga si Sarah. Kinukulit ni Banoy na sumakay sa loob ng sasakyan nito. Napanguso siya. Simula elementary, hindi na talaga nawawala sa landas niya si Banoy. "Sarah, sakay na!" Tawag niya sa dalaga. Lumiwanag naman agad ang mukha ng kanyang kaibigan. Sasakay na sana ito, pero pinigilan agad ni Banoy. Pinatay ni Kevin ang tricycle niya at bumaba na. Pumagitna siya para mabitiwan nito si Sarah. "Ano bang problema mo? Huwag kang ang epal." Bungad sa kanya ni Banoy. Umigting ang panga niya. "Paano hindi ako makikialam? Pinipilit mo tong kaibigan kong sumama sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ayaw nga sa'yo, di ba? Huwag kang ang pakailamero. Mahinang utak mo." Malakas siyang itinulak ni Banoy pero maangas niya lang itong tiningnan. Sawang-sawa na siya sa kasamaan ng ugali nito. Palagi na lang ganun ang nangyayari, kaya ayaw niya talagang sumuko. Ang mga pangmamaliit nito ang mas lalong nagpapatibay ng loob niyang abutin palalo ang mga pangarap niya. Para naman may maisampal siyang achievement sa mga taong kinukutya siya. "Banoy, ano ba? Tama na. Sabi ng ayaw ko ngang magpaligaw sa'yo. Ang kulit mo. Huwag mo ring matulak-tulak si Kevin. Nandito siya dahil sa kanya ako nagpasundo at hindi sa'yo." Sigaw ni Sarah sa lalaki. Sarkastikong tumawa si Banoy. "Talaga, Sarah? Mas pipiliin mo ang tricycle driver na to kaysa sa akin?" Bumaha ang inis sa kanya. "Anong problema mo sa pagiging tricycle driver ko?" Ang galing ah. Hindi tulad mo, may totoong trabaho ako. Yung mas maayos at hindi sa ilalim ng mainit na araw paikot-ikot sa lansangan. Sa bagay, ano bang aasahan ko sa isang walang alam na katulad mo?" Natatawang panglalait sa kanya nito. "Tumigil ka," mariing sabi ni Kevin. "Narinig mo ko? Walang kwentang pagiging tricycle driver kumpara sa ginagawa ko. Oh, please, wag kang umarte na parang bayani ka. Isa ka lang hamak na tricycle driver. Ang mga katulad mong akala nila ay mahalaga sila sa lipunan, kasama lang naman sa kahirapan." Kumuyom ang kamao niya. "Bakit mo ako minamaliit ng ganito? Ano bang ginawa ko sa'yo? Maaaring wala akong magarbong trabaho katulad mo. Ngunit nagsusumikap ako para matustusan ang pamilya ko. Pasensya ka na, hindi naman din kasi ako katulad mo. Hindi ako umaasa sa pera at negosyo ng mga magulang ko para lang mabuhay. Hindi ko pinagmamayabang ang perang hindi naman sa akin." Lumipad na lang ang kamao ni Banoy sa mukha niya. Ngumisi lang siya at sinuntok niya rin ito sa mukha. Kung hindi sila napigilan ng guard sa harap ng campus, baka naging mas malala pang away nila. Natagpuan na lang ni Kevin ang sarili niyang nasa loob ng convenience store. Ginagamot ni Sarah ang mga sugat niya. Huminga siya ng malalim. "Sorry." Mahinang usal niya
habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Umiling naman ito. Hindi mo kailangang mag-sorry. Pero wag mo nalang uulitin yon. Wag mo nang awayin ng ganun si Banoy. Baka mapahama ka sa susunod. Kumuyom ang kamao niya. Hindi. Pagod na ako sa pangmamalit niya sa akin. Patutunayan kung may mararating ako. Hindi lang ako mananatiling ganito lang. Kung anong meron siya, mas hihigitan ko yon. Para kapag nagmalaki pa siya, kaya ko na rin tumindig ng mas matayog at mas matibay. Isang umaga, isang magandang balita ang bumungad kay Kevin. Pinapapunta siya para sa job interview. Pumunta naman siya roon, mas maaga pa sa sinabing oras. Hindi niya inasahang matatanggap siya. Matapos ang mga buwan ng paghahanap ng trabaho, sa wakas ay nakakuha na si Kevin ng posisyon bilang guest service representative sa isang prestihiyosong travel agency. Ang mga salita ng hiring manager umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tenga. Napuno siya ng pakiramdam ng kaginhawahan at tagumpay. May halong excitement at kaba. Dinayal niya ang numero ng kanyang mga magulang. Sabik na siyang ibahagi ang mga balitang ipagmamalaki sa mga ito. Nang tumunog ang cellphone, bumilis ang tibok ng puso ni Kevin sa pag-asa. "Hello, Kevin! Kumusta?" Tanong ng nanay niya. Halata sa boses ang pag-aalala. Huminga ng malalim si Kevin. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. "Nanay, meron po akong hindi kapanipaniwalang sasabihin sa inyo." "Ano yun, anak? Nagka-girlfriend ka na ba? Girlfriend mo na si Sarah?" Walang pakundangang tanong ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. "Hindi po. Hindi ko nga po nililigawan si Sarah. Saan nyo naman po napulot yan?" Tumawa ang kanyang ina. "Sus, wag kang magtatago sa akin. Alam kong gusto mo siya. Sige na, bakit ka ba napatawag?" Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi niya. "Natanggap na po ako sa trabaho. Yun po ang magandang balita ko." "Talaga?" Tuwang-tuwang tanong ng kanyang ina. "Sasabihin ko agad sa tatay mo. Saan ka ba nakapasok?" "Sa isang travel agency po bilang guest service representative." Sagot niya naman. "Wow, congratulations anak." Huminga ito ng malalim. "Sa totoo lang, akala ko hindi ka na makakahanap ng trabaho sa dami ng mga nag-reject sa'yo." Tumango si Kevin. "Oo nga po pero ngayon excited na po akong mag-start at ipapakita ko sa kanila na karapat-dapat ako sa posisyon." Bigla namang sumingit sa usapan ang kanyang amang nakikinig din pala. "Ganun ba? Ano bang gagawin mo? Ano bang mga ginagawa niyang mga guest service representative?" "Mag-a-assist po ako ng mga kliyente, magbibigay ng mga travel packages at magbibigay ng magandang customer service experience para sa mga nagbabakasyon, tatay." Sagot niya naman. Humalakhak ang kanyang ama. "Parang bagay na bagay sa iyan, anak. Mabait ka kasi at magaling makisama sa tao." "Sigurado yan, anak. Basta maging dedicated ka lang sa trabaho mo." Saad nito sa kanya. Tumango si Kevin. "Opo, salamat po." Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa linya pagkatapos ng tawag. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Kevin. Damang-dama niya ang pagmamalaki sa kanya ng mga ito. Binuhusan siya ng mga ito ng mga salita ng pampatibay loob at suporta. Hindi natitinag ang pagmamahal at paniniwala sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kevin na ang pag-abot sa mga bagay na ginugusto hindi palaging maayos o madali. Napuno iyon ng mga paikot-ikot ng mga sandali ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Ngunit napuno din iyon ng mga sandali ng tagumpay at kagalakan ng paglampas sa mga hadlang at pagkamit ng mga pangarap. Habang pauwi siya, napuno siya ng pasasalamat at determinasyon. Handa na siyang magsimula sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Alam ni Kevin na anuman ang pagsubok na darating, haharapin niya ang mga iyon ng direkta. Sa una, nabighani agad si Kevin sa work environment na mayroon siya. Napupuno palagi ang kanyang araw ng mga book ng mga flights, pag-aayos ng mga travel,
at pagtiyak na ang travel ng bawat kliyente ay walang aberya. Sa kabila ng mga ngiti sa labi, alam ni Kevin na may kulang. Tila mailap ang hilig na inaasahan niyang mahanap sa pinasok niya. Para iyong malayong destinasyon na hindi niya masyadong maabot, ginugol niya ang kanyang mga gabi na nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang apartment. Nakaramdam siya ng pananabik para sa isang bagay na mas kasiyasiya. Isang araw, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na shift, gumawa si Kevin ng isang matapang na desisyon. Napagpasyahan niyang magbitiw sa kanyang posisyon sa travel agency na ikinagulat at ikinadismaya ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, may importante po akong sasabihin sa inyo. Imporma niya sa mga ito. Lumingon sa kanya si Josie. Ano yun, Kevin? Okay lang ba ang lahat? Huminga siya ng malalim. Opo, maayos naman po ang lahat. Pero napagpasyahan ko pong magbitiw sa trabaho ko. Nabigla ang kanyang mga magulang. Sa una, hindi siguro maisip ng mga ito kung bakit siya aalis sa isang magandang karera sa industriya. Kumunot ang noo ng kanyang tatay. Ano? Bakit? Sinimulan mo lang ang trabahong yun at mukhang masaya ka naman. Alam mo namang mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Bago ka pa nga matanggap dyan. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Masaya naman po ako sa trabaho ko. Pero napagtanto ko pong hindi ako tunay na masaya tungkol dito. Gusto ko pong gawin ng isang bagay na tunay ko pong kinahihiligan. Lumapit sa kanya si Josie. Pero Kevin, stable na naman ang trabaho mo at gumagawa ka naman ng maayos sa pinapasukan mo. Bakit ka nag-resign? Palaging nakikita ng mga ito si Kevin bilang isang maayos na empleyado. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging totoo sa kanyang sarili. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay harapin ang pagkabigo ng kanyang mga magulang. Alam ko pong mabibigo kayo pero gusto ko pong magsimula ng sarili kong negosyo. Noon pa man, mayroon na po akong entrepreneurial spirit at gusto kong ituloy ang passion na yun. Sa kapakiramdam ko po, hindi po ako magiging successful sa pagiging empleyado lang. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Naiintindihan namin ang mga pangarap mo, pero delikado ang pagsisimula ng negosyo. Baka malugi ka. Paano kung hindi gumana o pumatok? Saka ano ba ang negosyo na gusto mo? Online selling po muna, kahit anong homemade po na pagkain. Saka susubok po muna ako ng recipe sa paggawa ng mga binibake po na mga matatamis na pagkain. Yun naman po kasi ang hilig ko, Tay. Sa online po muna ako magpapa-order. Hindi po sapat ang ipon ko para magkaroon ng sariling pwesto. Kaya makikigulo po muna ako sa kusina natin. Huwag po kayong mag-alala. Kapag may order, maglilinis naman po ako ng mga kalat ko. Tapos, maghahati din po ako sa pagbabayad ng kuryente. Sabi niya rito, puno ng determinasyon ng boses. Tumaas ang kilay ng kanyang ina. Parang sigurado ka na. Tumango ang binata. Alam ko po ang papasukin ko dahil malakas po ang paniniwala kong magiging maayos ito. Saka kung malugi po ako, nakahanda rin po ako. Kasi parte naman po yun ng pagtatayo ng negosyo. Hindi naman po mawawala yun kahit anong iwas ko pa. Naiintindihan ko po ang mga alalahanin ninyo. Pero handa po akong kunin ang panganib na yun. Mayroon po akong matatag na plano sa negosyo at tiwala sa aking mga kakayahan. Nag-aalangan pa ang kanyang ina. Gusto lang namin kung ano ang makakabuti sa'yo, Kevin. Mahihirapan ka dyan sa balak mo. Tipid siyang napangiti. Wala naman pong taong successful ngayon na hindi dumaan sa paghihirap at proseso. Alam ko at pinahahalagahan ko yon. Ngunit kailangan ko pong sundin ang aking puso at makikipagsapalaran sa aking mga pangarap. Sana po, masuportahan niyo ako rito. Nagsalitang muli ang kanyang ama pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Maaaring hindi kami sang-ayon sa desisyon mo, pero susuportahan ka namin, anak. Gusto lang naming makita kang masaya at matagumpay. Yun lang, minsan masakit ako magsalita sa'yo, pero gusto ko lang gisingin ka para mas matulak kang ayusin ang sarili mo. Napangiti siya. Salamat,
Nanay at tatay, mahalaga po sa akin ang suporta ninyo. Ipinapangako ko pong magsisikap ako at ipagmamalaki ninyo ako. Tinapik naman ni Josie ang mga balikat ni Kevin. Naniniwala kami sa'yo. Good luck sa bago mong negosyo, anak. Maaaring hindi lubos na nauunawaan ng mga ito ang kanyang desisyon, ngunit hangad niyang makita ng mga itong porsigido siya. Kaya sinimulan ni Kevin ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ibinuhos niya ang buong puso sa pagbuo ng kanyang negosyo mula sa simula. Walang pagod na siyang nagtatrabaho upang ipakita ang kanyang pananaw sa katotohanan. Maraming hamon, ngunit hinarap ni Kevin ang bawat balakid ng may hindi natitinag na determinasyon at katatagan. Noon pa man, mahilig nang mag-bake si Kevin. Sa loob ng maraming buwan, ginawa niyang consistent ang kanyang mga recipe sa maaliwalas na kusina ng kanilang tahanan. Nangarap siyang ibabahagi ang kanyang masasarap na pagkain sa mundo. Sa wakas, sa isang lukso ng pananampalataya at isang pagwiwisik ng tapang, nagpa siya si Kevin na gawing negosyo ang kanyang hilig. Nag-set up siya ng kanyang online bakery. Masusing ginawa ni Kevin ang isang menu na puno ng mga dekadenteng pastry, katakam-takam na cake at masasarap na tinapay. Nananatili sa hangin ang bango ng mga bagong lutong paninda. Walang pagod na nagsisikap na gawing perpekto ang bawat recipe na nagbibigay sa kanila ng pagmamahal at dedikasyon. Parang naging tahanan niya ang kanilang kusina. Naging lugar iyon kung saan namumulaklak ang pagkamalikhain at ang mga lasa ay sumayaw na parang simponya. Para tunay na magtagumpay, kailangan niyang kumilos ng mas maigi. Kaya tuwing linggo ng umaga, iniimpake niya ang kanyang mga produkto sa kakaibang mga basket at nagtayo ng stall sa labas ng lokal na simbahan. Tumunog na ang kampana ng simbahan, hudyat ng pagsisimula ng serbisyo sa linggo. Ilang sandali na lang ay lalabas na ang mga tao. Nakatutok sa kwadra ni Kevin na parang mga gamo-gamo sa apoy ang mga mata ng mga ito. May tunog ng tawanan at daldalan habang papalapit ang mga tao. Hay mga kumare, mga kamarites, lalaki at babae, ano ka man, meron akong kapanapanabik na balita. Opisyal kong sinimulan ang pagbebenta ng aking mga baked goods at pastry online. Nandito rin po ako, bili na kayo. Magiliw na sigaw niya habang nagsasalita sa lapel. Biglang tumawa si Sarah nang makita siya. Paano mo naisip ang ideyang to? Talagang seryoso ka sa negosyo mo? Nahihiya siyang umiti at inabot ang isang hiwa ng cake. Para sa'yo, wala nang bayad yan. Tumawa naman si Sarah. Hindi, babayaran ko yan. May negosyo ka, kahit kaibigan hindi pwedeng libre. Ayos lang, mahal naman kita eh. Mahinang bulong niya. Ha? Peki siyang tumawa. Wala, sige bayaran mo. 50% discount. Napailing na lang si Sarah. Wala na akong gagawin, tutulungan na lang kita. Napangiti siya nang tumabi sa kanya ito. Kahit mainit, hindi pa rin mawala ang ngiti niya. Mas lalo siyang nagkaroon ng motivation na magtinda. Ang galing mo ah, hindi ko naisip na papasukin mo talagang negosyo. Saad sa kanya ni Sarah. Tumango si Kevin. Noon pa man, mahilig akong mag-bake. Kaya sa wakas, napagpasyahan kong subukan ito, mag-set up ng sariling online business. Humarap si Sarah sa kanya pagkatapos pagbentahan ang isang bumili. Para malaman ng mga tao ang tungkol sa produkto mo? Oo, doon papasok ang pangalawang selling location ko. Magbebenta din ako sa labas ng simbahan pagkatapos ng Sunday service. Naisip ko rin na mainam itong paraan para matikman ng mga tao at maging pamilyar sa aking mga produkto. Tiningnan ni Sarah isa-isa ang kanyang mga paninda. Hindi na ako makapaghintay na subukan ang iba mo pang mga paninda. Ano yung mai-rekomenda mo? Tinuro ni Kevin ang iba. Personal na paborito ko ang chocolate chip cookies at ang blueberry muffins. Pero meron akong iba't ibang pagpipilian. Maniwala ka sa akin, hindi ka mabibigo. Lahat masarap. Mahanap mo ang paninda ko sa mga pages sa social media. O isearch mo na lamang ang Kevin's Baked Goods online. Nagsusumikap din ako na mag-set up ng isang website sa lalong madaling panahon para mas maraming tao pang makakita. Umawang ang bibig ni Sarah sa pagkamangha. Ang galing mo!
Napangiti siya. Ilang sandali pa, dinagsa na sila ng customer. Sabay na silang sumasagot sa mga bumibili. May mga nagpakilala pang suki niya, kaya mas lalo siyang natuwa kahit mainit. Sinubukan ko lang ang mga pastry mo kasi paborito ng mga anak ko. Pwede ba akong mag-pre-order para sa susunod na linggo? Birthday kasi ng anak ko. Nakangiting sabi ng customer sa kanya. Tumango agad si Kevin. Oo naman po madam, magpadala ka lang po ng mensahe sa aming online shop para mailista ko po. Malapit nang maubos ang mga paninda niya. Tuwang-tuwa siya habang binibilang ang kita niya sa araw na iyon. Buo na sana ang araw niya, pero may darating talaga para sumira ng diskarte niya sa buhay. Anong kabaliwan to? Street vendor ka na pala? Natatawang sabi ni Banoy. Masama niya itong tiningnan. Wala akong panahon para patulan ka. Sara, halika na. Magligpit na tayo. Napailing si Banoy at tumingin sa dalaga. Ano na? Talagang hindi mo ako sasagutin? Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo. Nakakainsulto ka. Talagang mas pinipili mo pang gunggong na to? Hinawakan nito si Sara. Ano ba, Banoy? Bitiwan mo nga ako? Nanlaki ang mga mata ni Kevin nang itapon ni Banoy ang mga natitirang paninda niya. Hindi na siya nakapagpigil. Malakas niyang tinulak si Banoy at sinuntok. Pinigilan lang siya ng mga taong nakakita sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan ang kuwelyo ng damit nito. Alam mo Banoy, nagtitimpi lang ako sa'yo. Nagsisimula ako ng negosyo ko at lumalaban ako ng patas sa buhay. Pero wala kang ginawa kundi siraan na lang ako palagi. Kung makapangmaliit ka, akala mo kung sino kang pagmamayari ang mundo. Ito ang tandaan mo, mas hihigitan pa kita. Yung mga panlalait mo sa akin, babalik din lahat sa'yo. Tandaan mo yan. Nagsimulang kumalat na parang apoy ang reputasyon ni Kevin sa negosyo. Naging usap-usapan ang kanyang mga paninda. Itinampok ng lokal na pahayagan ang kanyang kwento. Pinupuri ang kanyang dedikasyon at talento at hindi nagtagal, nagsimulang bumuhos ang mga order mula sa malayo. Ang online bakery ni Kevin ay umunlad, naging pangunahing pagkain sa mga kasalan, kaarawan at espesyal na okasyon ang kanyang mga pastries. Ngunit sa gitna ng tagumpay at pagbubunyi, hindi nakalimutan ni Kevin ang kanyang hamak na simula sa labas ng simbahan. Para sa kanya, iyon ay higit pa sa isang market stall. Iyon ang lugar kung saan lumipad ang mga pangarap niya. Nandoon ang namumulaklak na tamis ng tagumpay. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang shop na maraming tao na puno ng tawanan at init, alam ni Kevin na natagpuan na niya ang kanyang lugar sa mundo. Hindi siya natakot sumubok, kaya masaya siya sa naging resulta. Mabilis na tumitibok ang puso ni Kevin sa kanyang dibdib. Ngayon ang araw na nagdudulot ng kaba sa kanya. Sa wakas, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na yayain si Sara na makipag-date. Ang dami niyang pinagdaanan sa mga nagdaang taon, humarap sa maraming tao. Kay Sara lang pala siya kakabahan ng ganoon. Pinagpapawisan ng mga palad niya. Nag-iisip na siya kung ano ang mga tamang salita ang dapat niyang sabihin. Habang nakatayo sila sa labas ng kakaibang cafe kung saan madalas silang nagkikita para mag-review noon, nagpinta ang araw ng gintong kulay sa paligid. Naglalagay ng mainit na liwanag iyon sa mataong kalye. Ilang sandali pa, dumating na si Sara. Tila nawala ang pamilyar na mga tanawin at tunog ng lungsod. Nakafocus lang siya sa imahe ng ngiti ni Sara at ang paraan ng pagkinang ng mga mata nito kapag tumatawa. Hi! Kanina ka pa ba naghihintay? Tanong ni Sara sa kanya. Napahima siya sa batok at nahihiyang umiti. Hindi naman, halika, pasok na tayo sa loob. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto ng cafe. Ang bango ng bagong timplang kape na humahalo sa malambot na melodies ng piano na tumudugtog sa background. Umupo sila sa dati nilang mesa sa tabi ng bintana. Naliliwanagan ang mukha sa sikat ng araw ng hapon. Uy, Kevin, kumusta ng negosyo mo? Sina tito at tita. Bati nito sa kanya. Ang boses ay kasing liwanag ng simoy ng tag-init. Napangiti siya. Ayos lang naman, sina nanay at tatay, nasa Thailand ngayon, nagbabakasyon. Nasa mga mata nito ang pagkamangha. Ang layo na talaga ng narating mo,
Sobrang proud ako sa'yo. Na-spoil mo ng buong pamilya. Salamat. Ramdam na ramdam ni Kevin ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero nagpakatatag siya at umupo sa tapat nito. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na meron siya. Sarah, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula niya. Ang boses ay bahagya pang bumulong sa gitna ng banayad na kapaligiran ng cafe. Nagsalubong ang mga kilay nito sa pag-aalala. Nakalahad ang kamay nito para hawakan siya. Kevin, okay ka lang? Parang namumutla ka. Anong... Pinutol niya ang sasabihin nito. Nagmamadaling bumagsak ang kanyang mga salita. Sarah, matagal na kitang mahal. Ang kabaitan, ang katarayan mo, lahat ng tungkol sa'yo. Mahal ko, Sarah. Di ko na mapigilan. Kailangan kong sabihin sa'yong nararamdaman ko. Mahal na mahal talaga kita. Pigil hininga habang ibinuhos ni Kevin ang kanyang puso. Nakabitin sa hangin ang kanyang pag-amin na parang isang maselang sinulid. Nanlaki ang mga mata ni Sarah sa gulat. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Kevin! Bulong nito, mahina ang boses at puno ng emosyon. Matagal kong hinihintay na sabihin mo ang mga salitang yan. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Kevin. Lumulutang na may halong hindi makapaniwala at ginhawa ang puso niya. Bumagsak ang bigat na matagal nang nakadiin sa kanya. Napalitan iyon ng isang bagong tuklas na pakiramdam ng kagalakan at posibilidad. At habang lumulubog ang araw, magkasamang nakaupo sina Kevin at Sarah. Magkadikit ang kanilang mga daliri. Tumibok ang kanilang mga puso bilang isa. Ang pag-ibig ay nakahanap ng daan patungo sa kanila. Aattend ka sa reunion ng batch natin? Tanong sa kanya ni Sarah. Hinaplos niya ang buhok nito. Siyempre naman, gusto ko ring makita ang ibang kaklase natin ng tayo na. Tumawa naman ito. Bakit pakiramdam ko, kaya umamin ka agad sa akin para tayo na bago ang reunion? Humalakhak siya at hinalikan ang noon nito. Mahirap na, baka may ibang single pa dun. May magka-interest pa sa'yo. Okay lang kahit nandun si Banoy. Hindi maganda yung last ninyong enkwentro, di ba? Tanong pa nito sa kanya. Pabayaan mo na yun. Hindi ko na naman pinapansin yun. Alam ko sa sarili kong hindi na ako yung binatang matutokso nila. Marami na akong napatunayan sa sarili ko at hindi ko obligasyong patunayan kung anong meron ako ngayon sa kanila. Gusto ko lang talagang makita ang mga kaklase natin. May mga nag-message din kasi sa akin humihingi ng tulong, gaya ni Eric. Nagpatulong siya sa akin sa trabaho niya. Tinanggap ko na. Kawawa naman. Maaga pa lang nakabuntis kaya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tuloy-tuloy niyang sabi. Hinaplos ni Sarah ang mukha niya. Sobrang proud ako sa'yo. Hindi talaga ako nagkamaling mahalin ka, Kevin. Sa sandaling iyon, sa tahimik na ugong ng cafe at magiliw na yakap ng gabi, alam ni Kevin na sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay sa buhay, si Sarah mismo ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Saglit na nag-alinlangan si Kevin bago humakbang sa malalaking pintuan ng event place na napili nila. Kumakabog ang kanyang puso nang pumasok siya sa silid kung saan ginaganap ang high school batch reunion. Hinawakan ng girlfriend niyang si Sarah ang kanyang kamay. Parang isang malakas na alon ang mga alaala ng panunukso sa kanya noon, habang pinagmamasdan niya ang pamilyar na mukha na sumasailalim sa kanyang nakaraan. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Sarah. Tumango naman siya. Oo, halika na mahal. Ang kanyang mga kaklase na magkakagrupo sa paligid ng silid ay nagtatakang tumingala nang pumasok sina Kevin at Sarah. Halos agad na nagsimula ang mga bulong at ang mga pigil na tawa. Naramdaman ni Kevin ang pag-init ng kanyang mga pisngi nang mahuli niya ang mga ngisi at mapanuksong sulyap sa direksyon nila. Grabe, kayo na pala. Invited ba kaming lahat sa kasal ninyo? Tanong ng class president. Mahinang tumawa si Kevin. Hindi pa namin napag-uusapan ng kasal pero malapit na din kami dyan. Lumapit sa kanya ang mga ito ng may mga ngiti at pagtanggap.
Napalitan sila ng mga kaaya-aya, ginugunita ang mga magagandang araw. Hello sa inyong lahat. Nakakatuwang makita kayong lahat pagkatapos ng maraming taon. Magiliw na sabi niya sa mga dating kaklase. Nginitian siya ng isa. Hi Kevin, binabati kita sa tagumpay mo sa shop mo. Nakarinig kami ng magagandang bagay tungkol sa'yo doon. Sino ang mag-aakala na ang tahimik na si Kevin sa klase magiging isang matagumpay na negosyante pala? Well, mas masaya kaming maging loyal customer mo ngayon. Hindi kami nabigo sa masasarap na pagkain mo. Tumango naman siya. Maraming salamat. Mahirap, pero masaya kung nagbunga na. Alam ko, mahirap pa rin akong maniwala minsan. Pero nagpapasalamat ako sa suporta at paghihikayat na natatanggap ko mula sa inyong lahat. At kailangan kong pasalamatan kayong lahat sa pagiging mga supporters ko unang araw pa lang. Natutuwa lang ako na naibahagi ko sa inyong lahat ang hilig ko sa pagluluto. Tsak na mas madalas kaming daraan sa pastry shop mo. Magiliw na sabi ng kaklase niya. Napangiti siya ulit. Salamat! Pinahahalagahan ko talaga yung mga suporta ninyo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimula muling lumitaw ang malupit na pangungutya at panunuya, tulad ng mga multo sa nakaraan na pilit niya ng kinakalimutan. Puro kayabangan lang ang Kevin na yan. Nakalimutan nyo na ba? Nakalimutan nyo na ba? Siya ang pinakamahinang utak sa batch natin dati. Kung hindi pa nga pinakiusapan ng teacher, hindi makakapasa. Natatawang saad ni Banoy. May intensyon na pahiyain na naman siya. Tiningnan niya ng masama si Banoy. Walang tumawa sa ibang mga kaklase niya bukod sa grupo nito. Sanay na naman siya pero hanggang pagtanda, talagang dala-dala pa rin ang bansag na iyon sa kanya ng mga ito. Ipagtatanggol niya na sana ang sarili niya, pero ang grupo ni na Eric at ang iba nilang kaklase ang nagtanggol para sa kanya. Oo, siya ang pinakamahina nung high school pa lang tayo. Pero tingnan nyo naman, isa siya sa pinaka-successful sa ating lahat. Ang may malayong narating at nakakatulong pa sa ibang tao. Ikaw Banoy, anong narating mo? 'Di ba, malapit nang magsara ang negosyo ng mga magulang mo? Ano naman kung mayabang si Kevin? May ipagyayabang naman talaga siya. Pero ikaw, meron ba? May napatunayan ka na ba? Sa paglipas ng mga oras, lalong naging tense ang kapaligiran. Ramdam ni Kevin ang bigat ng mga mapanghusgang titig ng bawat isa. Gayunpaman, hindi na siya ang dating mahina ang kokote na high school student. Ang outcast, ang mahinang utak na laging target ng mga biro ng mga ito. Nang sa tingin niya ay hindi na niya kakayanin pa, isang katahimikan ang bumagsak sa silid. Binasag ang katahimikan ng isang boses, malinaw at malakas. Si Mark iyon, matangkad at mayabang, nagliliyab ang mga mata sa tahimik na determinasyon. Si Kevin ang nag-sponsor ng bayad para sa kaganapan ngayong gabi. Kaya yung iniinom at kinakain mo, galing sa pera ng taong tinatawag mong walang utak at mahina ang kokote. Anunsyo ni Mark. Sinisigurado niyang makakasama tayong lahat dito ngayong gabi. Mag-e-enjoy sa reunion na ito ng magkakasama. Pero yung ugali mo at ng mga kasama mo, hindi mo mabago. Ang mga kaklase na minsan ay minaliit at pinagtawanan si Kevin, ngayon ay nagkamot ng ulo sa kahihiyan. Pinisil ni Sarah ang kamay ni Kevin. Nagniningning ang mga mata ng girlfriend niya na ipinagmamalaki siya. At sa sandaling iyon, naalis sa kanyang mga balikat ang mga nakaraan niya. Dadama ni Kevin ang isang pakiramdam ng pagpapalaya sa kanya. Ang mga peklat ng kanyang mga taon noong nag-aaral pa siya ay maaring hindi ganap na maglaho. Nang malapit nang matapos ang gabi, ang silid ay umugong ng isang bagong tuklas na pakiramdam ng pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Ngumiti si Kevin, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Nakisalamuha siya sa kanyang mga kaklase noon. Naghilom ang mga lumang sugat at bagong pagkakaibigan na namumulaklak sa mainit na ningning ng pagkakasundo. Sa pamamagitan ng kanyang kabutihan din ang ibinalik sa kanya ng mga tao. Naniwala si Kevin sa kanyang kakayahan. Hindi siya basta-bastang nagpadala sa sinasabi ng mga tao. Dahil doon, sumang-ayon ang Diyos sa kanya.
Natagpuan niya ang tagumpay at naibahagi ang mga natanggap niyang biyaya sa iba. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.